Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri, pagpapasalamat, pagdakila ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, sino man ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw sa kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay wala nang iba pang makapaggagabay, liban na lamang sa gabay at itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, mga minamahal kong magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay araw ng November 1, araw daw ng mga patay. Araw ng mga patay, November 1. So, sino dito sa inyo yung may mga abala doon sa? Diba ikaw? Ay, yung tatay mo Muslim na? Ano, sa bahay na sila? Sa bahay na lang. Sa bahay. Sila, Talib. Sa bahay lang. Mukhang marami pa, no? Si, wala. Yun. Yun. Hindi ba dyan, marami. Marami, oo. So alhamdulillah, kabilang ito sa kung saan dapat na maging aral sa isang kamusliman o sa isang tao na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong pag-uugali ito na dapat na i-maintain ng isang mananampalataya o ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bagkus lahat tayo, binibigyan tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Katulad ngayon, marami sa mga Musliman dumaraan sa matinding pagsubok sa panahon na ito. At sa mga susunod pang mga buwan, ay mayroon na namang mga pagsubok na mas mabibigat pa. Kaya ang dapat nating baunin, mga minamahal kong kapatid, magkakaroon ng nagtitiis ba tayo para lamang sa mga tao? O tayo ba ay nagtitiis alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi minsan, marami sa atin, nagtitiis lang. Bakit? Kasi brotherhood ko lang to eh. Pero wala sa kanila yung pagtitiis alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon naman nagtitiis dahil nakikita niya si brother na baka magalit sa kanya, kaya pagtitiisan ko na lang tong bagay na ito. Subhanallah. Pero dapat, ang baunin natin, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung totoong pagtitiis alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, kabilang sa mga pamamaraan o kapahintulutan, kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang itinatakda sa buhay ng kanyang mga alipin ay ang tinatawag na mga natural na pagsubok. Kumbaga, ito ay isang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok sa buhay ng isang tao. Ito ay isang bagay na sadyang mabigat o napakabigat na pasanin sa isang tao, yung pagkakaroon niya ng pagtitiis. Alam natin, may mga iba dito, mabilis uminit yung ulo. Alam natin yung iba dito, konting problema lang, konting kibot lang, hindi marunong magtiis. Totoo ito. At nararanasan natin ito sa panahon natin ngayon. Bakit ba kailangan nating magtiis, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano yung pinaka-goal nito para sa atin? Bakit kailangan magtiis yung isang mananampalatayang Muslim? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na ito ay wa ta'ala. At sinabi niya mula sa maluwalhating Quran, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang tayo ay subukan kung sino man sa atin o sa inyo ang mayroong pinakamabuting gawa. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang mananampalataya, pakinggan nyo to mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ang isang mananampalataya, ika nga, ay katulad ng isang tanim na halaman na patuloy itong hinahampas ng hangin, kaya naman ito ay yuko lang ng yuko. Kahit saan parte. Magkaroon ng malakas na hangin,
Kapag tinamaan yung puno na yon o yung halaman na yon, bumabaling lang siya kahit saan. Pumapaling lang, kahit saang direksyon. Kaya naman, ganito rin ang isang tunay na mananampalataya. Kapag nasa kanya yung pagtitiis, yung sabar na tinatawag, kahit anumang hampas, kahit anong palo sa kanya, o anong pukol sa kanya ng problema, napagtitiisan niya. Pero yung tao, yung mananampalataya, na siya ay walang pagtitiis, para siyang isang puno ng sipres. Hindi ko alam kung meron dito nun, pero alam ko sa Middle East yan marami. Yung sipres. Ito'y isang uri ng puno na kung saan hindi siya gumagalaw hanggat hindi siya nabubunot. Subhanallah. Siya ay mananatiling matatag at matiisin. Ito yung gusto nating ipahiwatig ngayon mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin natin yung ating sarili, hanggang saan ba yung pagtitiis ko? Kasi merong nagtitiis na napakaiksi lang ng kanyang sabar. Meron naman nasa middle. Meron naman napakahaba ng sabar niya. Kahit anong gawin mo sa kanya, okay lang. At meron namang mga tao kabaliktaran ng okay lang na yun. Yung isang salita mo lang nagagalit siya. Yun yung patunay, mga minamahal kong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tao ay nilikha, na likas, na siya ay namumuhi sa mga bagay na hindi niya ito naiibigan o hindi niya nagugustuhan. Subalit, ang pagsubok ay naitakda na. Kaya naman, wala nang pagpipilian ng sarili kundi tanggapin niya at magtiis siya rito. Subhanallah. Kaya nararapat na pagtiisan natin ito mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang ipinag-uutos na pagtitiis ay ang pagtitiis mula sa paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagsasagawa ng mga ipinag-uutos, pagtitiis sa mga pagsubok, sa pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sino man ika nga ang magtiis o ginawa niyang matiisin yung kanyang sarili, nagsabar siya, siya ay patatatagin at higit na gawain o gagawin siyang matiisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang biyaya ang higit na mas mainam pa kaysa sa pagtitiis. Allahu Akbar. Ulitin natin, wala nang ibang biyaya pa ang higit na mas mainam kaysa doon sa pagtitiis. Allahu Akbar. Wala nang ibang mas iinam pa na biyaya, liban na lamang sa pagtitiis. At sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ika nga, sabi niya dito, ay napapalibutan ng mga kinasusuklaman, samantalang ang impyerno naman ay pinalalamutian ng mga pagnanasa. Allahu Akbar. Kaya naman, ang pagpapala sa mundong ito at sa kabilang buhay ay hindi makakamtan maliban na lamang, pakinggan niyo mabuti mga minamahal kong alipin ni Allah, maliban na lamang sa pagtitiis. Bakit pinupunto natin ng mas mainam yung pagtitiis dito? Kasi marami sa atin dumadaan sa pagsubok. May mabibigat na pagsubok. Meron namang magagaan na pagsubok. Pero meron sa ating dumadaan. Halimbawa, yung brother na namatayan ng anak. Halimbawa yon. Mabigat na pagsubok yon. Mawalan ka ng mahal sa buhay. Yung binigay pa na halimbawa kanina. Yung nawalan ka lang ng trabaho. Mabababaw na pagsubok. Subhanallah. Pero yung iba sa atin, kapag dinatna ng pagsubok, halimbawa, namatayan ka ng magulang, namatayan ka ng asawa, namatayan ka ng kahit sino sa pamilya mo, anong ginagawa? Yung iba sumusunod, nagpapakamatay din. Yung iba naman, nagpapatiwakal, nagpapatiwasay dyan, nagpapagulong-gulong na. Kasi hindi niya alam kung ano yung tunay na kahulugan ng pagtitiis.
Allahu Akbar. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya mula sa banal na Quran? Ya ayyuhalladhina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya. Binibigay niya sa ating lahat. Ina-address niya ito sa ating lahat, hindi lamang sa piling tao, sa kilalang tao, bagkus para sa ating lahat na mga Muslim, mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu, manatili kayong matyaga sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala at maging matiisin. At manatili kayong nakamatiyag sa landas ng Allah upang inyong masugpo ang mga kasamaan at inyong katakutan la'allakum tuflihun. At inyong katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Kasi minsan marami sa atin, puro na lang pagsubok, puro na lang pagtitiis. Bakit ganito? Muslim naman ako. Marami naman ganito eh. Pero naman sila yung bigyan ng pagsubok. Sila naman yung magtiis. Katotohanan mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. At katotohanan, ang mga matiisin daw, o yung mga matiisin lamang, ang tatanggap ng kanilang gantimpala na wala ng pagtutuos. Wala ng katanungan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man ika nga ang magtimpi at nagpatawad, katotohanan, iyan ay bagay na nangangailangan ng katatagan. Kaya't katiyakan, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtitiis ay mahalaga at napakahalaga sa buhay ng isang mananampalatayang Muslim. Kaya naman, higit tayong inihimok o higit tayong tinuturuan ng pananampalatayang Islam ang Muslim na kanilang isabuhay o gawing pag-uugali ang pagtitiis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at humingi kayo ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Ya ayyuhalladhina amanu sta'inuhu bis-sabri was-salah. At humingi tayo ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng alin? Sa pakikipag-away ba? Sa pakikipagtalo ba? Sa pakikipagdebate ba? Hindi. Ang sinabi ng Allah, humingi kayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal at katiyakang ito ay sadyang mahirap gawin maliban sa mga taong may pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nanonood po ng ating live, no? Live po tayo, Mir, di ba? Pwedeng magtanong, no? Mamaya, inshallah, nandiyan po yung ating mga ustad. Inshallah. So, minsan may dumarating sa ating problema eh. Hindi tayo nagiging matatag. Sumusuko agad tayo. Subhanallah. Walang pagtitiis ang isang mananampalataya. Halimbawa, bibigyan natin ng isang example. Yung kanina na sinasabi ni Bro Pahad, yung bumabiyahe na nakamotor, na palagi ang sinasambit ang pangalan ng Allah. Palagi siyang nagdidikir. Pero yung tao na hindi niya ginagawa yun, subukan mo na siya ay bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok na flat yung motor at walang mapagbubulkanizan. Anong sasabihin niya? Bakit ako ba binigyan ng pagsubok na ito? Pwede naman yun eh. Bakit ako? Lahat na sinasabi niya. Kasi hindi siya marunong magtiis. At doon bumababa yung iman ng isang mananampalataya. Allahu Akbar. Kasi pag laging basa yung bibig natin,
Pero tayo, ano to, Mer? Wala na ba? Okay. So, pero tayo, may itlog pa, may makakain pa, may iinom pa, pero hindi tayo nagpapasalamat sa Allah. Bakit? Wala tayong utang na loob sa Kanya. Hindi tayo marunong magtiis sa kung anong meron tayo, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, kawaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pinag-utusan na maging matiisin sa pananampalatayang kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang Islam, kung saan ay dapat hindi nila ito iwan ang salitang pagtitiis. At sa oras man ng kaginhawaan o kapighatian o kagipitan o dahil sa kahirapan o sa kaluwagan, hanggang sa sila ay bawian ng buhay bilang mga Muslim, ay hindi nila iniiwan yung sabar o yung pagtitiis. Allahu Akbar. Pero tayo siguro, baka pag may bumihag sa atin, magpabihag na lang tayo. Ang tinutukoy natin dito, halimbawa, merong mga galit sa pananampalataya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baka siguro ipagpalit natin yun kasi wala tayong pagtitiis. Pero itong sinabi ni Al-Hasan al-Basri rahimahullah, kahit sa aginhawaan, kahit sa agipitan, kahit sa pagsubok na dumadaan sa atin, o tayo man ay naging mahirap, o sa tayo ay nasa estado ng kaluwagan, hindi tinanggal ang pagtitiis. Allahu Akbar. Kaya naman, kung iisipin natin, marami ang nagtatanong, bakit yung tema nila liwanag sa dilim? Hindi po ito kanta. Kanta ni Rico Blanco ba yan? Sino ba yung kumanta nito? River Maya. Subhanallah. Kasi yun ang akala natin eh. Pag nakarinig tayo ng ganon, ay kanta yun eh. Kinuha lang nila sa kanta. Pero hindi nyo alam na ang pagtitiis o yung sabar, ito pala ay liwanag para sa atin. Allahu Akbar. Liwanag para sa atin. Ito ay liwanag sa lahat ng kalagayan, mga minamahal kong alipin ni Allah, at sa sitwasyon ng mga mananampalatayang Muslim, at ito ay magsisilbing ilaw sa sandaling dumating sa kanya ang tukso at kasalanan. Allahu Akbar. Magliliwanag. Parang dumating na yung oras ng Maghrib. Inshallah. Okay. At ito rin ay magsisilbing ilaw sa sandaling matuklasan niya ang kautusan o gawaing pagsunod. Kaya naman, makikita niya ang kabutihan nito at kanya itong gagawin ng walang pag-aatubili. Allahu Akbar. Kaya naman sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakamangha ang kalagayan ng isang tunay na mananampalataya sapagkat ang lahat ng kanyang kapakanan o yung pangyayari sa kanyang pamumuhay ay mayroong kabutihan at walang ibang may taglay nito liban na lamang sa kanya. At anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran? At yaong mga matiisin, yaong mga nagtitiis, okay? Yung mga nagtitiis, yung mga matiisin, na hinahanap nila ang lugod ng kanilang tagapaglikha at kanilang isinasagawa ang pagdarasal at gumugugol sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila, maging ito man ay lihim o hayag. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at inyong ipag-utos ang pagdarasal sa inyong pamilya at kayo ay maging matiisin. Maging matiisin ka dito, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inuhu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun ila alal qashiin. At kayo, tayo, ay humingi tayo ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng alin? Pera? Sa pamamagitan ng ano? Kagandahan ng pamumuhay? Anong sabi ng Allah?
Humingi kayo ng tulong sa Allah sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. Ngunit, kailanman o katiyakan ito ay napakahirap o sadyang mahirap na gawin ng isang mananampalataya. Allahu Akbar. Mahirap gawin. Mahirap yung pagdarasal. Mahirap din yung pagtitiis. Kaya nga binigyan tayo ng kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَعِينُهُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Inna Allah lakabiratun alal khashiin. Maliban sa mga tao na sila yung mga tinatawag na khashi'un. Ano yun? Yung mga taong may taimtim na pagsuko at pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya sa banal na Quran, sapagkat sila ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay naghahangad ng kabutihan mula sa Kanya at nakatitiyak na makakatagpo nila ang kanilang Panginoon o ang kanilang tagapaglikha pagkatapos nilang mamatay at nababatid na sila ay babalik sa Kanya. Allahu Akbar. Kaya naman, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtitiis ay nahahati sa tatlo. Tandaan niyo ito mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago natin putulin yung ating lecture ngayong gabing ito. Una, nahahati sa tatlo. Una, ang pagtitiis sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang sarili na sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan siya ay gumagawa ng pagsamba na aaayon o ito ay naaayon sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang pagtitiis sa hindi paggawa ng kasalanan o kasamaan. Allahu Akbar. Ito ay sa pamamagitan ng pagpipigil ng tao o pagpipigil ng isang mananampalataya sa kanyang sarili upang hindi na makagawa ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga minamahal kong alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagtitiis sa mga pagsubok na ipinagkaloob at ipagkakaloob pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anong sabi ng Allah? Sila na yaong mga nilalabanan nila ang kanilang mga sarili para sa ikalulugod ko. Katotohanan na sila ay aking gagabayan tungo sa kabutihan at patatatagin sila tungo sa matuwid na landas. Katotohanan, sila ang tunay na mabuti sa kanilang mga sarili. Yaong mga tao na sila ay nagtitiis alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung konting kibot lang, konting ganito lang, konting pagsubok lang yung dumaan. May matitindi tayong pagsubok. Pagising mo pa lang sa umaga, may matindi na tayong pagsubok na pinagdadaanan. Paano ko kaya ma-execute? Paano ko kaya magagawa yung Salatul Fajr? At napakarami sa atin noon. Ito ay payo una sa aking sarili at ganoon din sa inyo mga minamahal kong alipin ni Allah. Pagtiisan natin kung ano yung mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong tamarin, mga minamahal kong kapatid at magulang, sa pananampalatayang Islam. Dahil katotohanan, marami sa libingan. Kung iisipin nyo na humihiling, na ibalik sila dito sa mundo, makagawa lang ng maraming pagsamba. Tapos tayo, binigyan pa tayo ng buhay, hindi natin pagtitiisan. Allahu Akbar. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kayo ay humingi ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at kalinga, tulong at kalinga sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal, katiyakan kasama
ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao, mga mananampalataya na sila ay matiisin. At sinabi pa ng Allah, maging matiisin kayo, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama ang mga tao na sila ay mga nagtitiis. O kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao na sila ay matiisin. At bilang panghuli, mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, bilang tayo doon sa mga tao, sa mga Muslim, sa mga nagkiklaim na sila ay mananampalataya niya sa kanyang sarili yung pagkakaroon ng sabar. Pagtitiis. Hindi basta-basta na magagawa o hindi basta-basta na magkakaroon tayo ng sabar.